Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord, continue to worship God this morning. Panginoon ang ngalan mo. Ang ngalan mo ay kalinga at sandigan, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y pangawakan. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon, sa iyo lamang matatagpuan sa iyo. Yes, Lord, let's declare it. Mananatili, Panginoon. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasumpungan ka sa dakong lihim. As we sing this the bridge part ng lilim, make this commitment natin sa Lord this morning na Lord, yung papuri ko sa iyo lamang, lahat ng meron ako sa iyo lamang, Panginoon. Ang papuri ko ay tanging sa iyo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko sa iyo magpakail, ang papuri ko ay tanging sa iyo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko sa iyo magpakailan. For the last time, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Let's pray. Yes, Heavenly Father God, Lord, dakila ka sa lahat, Panginoon. Lord, right now, Panginoon, Lord, lumalapit kami sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy na paulit na nagpapalinis, Panginoon. Lord, isa lamang kaming basahan sa iyong harapan, Father God. Pero salamat sa iyong presensya, Panginoon, Lord God. Lord, continue to guide us. Continue to protect us, Father God. Lord, right now, we ask for Holy Spirit, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw ang patuloy na manguna. Individually, Panginoon, Lord God. Lord, katagpuin mo, Panginoon. Alam mo po yung kalagayan ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, huwag niyo pong hayaan na malagpasan kami ng iyong presensya, Panginoon, Lord God. Lord, sa mensahero at Lord God, sa mensahe naming maririnig na Lord, hindi lamang maging information, bagkus maging transformation sa bawat isa sa amin. Panginoon Lord, without you, we are nothing. But Lord, with you, nothing is impossible, Father God. Lord, salamat, Panginoon Lord God, sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon Lord God, ang gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, let's start. Yan. Ang title po, naka-series po kasi ako ng ng message. Ang title na to, Facing the Giants in Our Life Through Prayer. Meron tatlong bagay tayong pag-uusapan. Prayer, Word of God, and Worship. Pero iisa-isayin natin yun. Unang-unang point natin, power of prayer. So dito may giants tayo na kinakaharap sa bawat buhay natin.
Tama po, di ba? Lahat tayo may giants na kinakaharap. Ako habang ginagawa ko yung mensahe na to, marami akong tanong. Lalo sa nangyayari sa pamilya ko, marami akong tanong sa Lord. Ito yung una kong tanong. What is the importance of prayer for you or for me? Gaano ba importante yung prayer? At ano ba yung mga benepisyo ng prayer? Then, what is prayer? Prayer is powerful. At ito pa yung tanong ko, gaano ba ako kadalas nananalangin sa Panginoon? And what is the right prayer? Marami sa atin, Lord, paano ba mag-pray? Lord, bakit, Lord, nagpe-pray naman ako? Bakit may giants pa rin akong kinakaharap? And maybe some of us, all of this question is coming to our mind every day. Pagkagising pa lang natin, marami na tayong tanong, bakit ako kailangan manalangin? Bakit kailangan ka ng banal na espiritu? And all of us has a different giants we are facing now. Maybe some of us, financially issue. Diba, sabi nga, nasa critical moment na tayo ng ating budget ngayon. Diba, lalo yung mga may pamilya. Maybe some of us, physical issue. Kami po, 1 year na po kaming nasa physical issue. Pero salamat sa prayer. Kasi ito yung nagsusustain sa pamilya namin para hindi sumuko. Next po natin, personal issue. Yung ang kaya mong ngumiti sa iba, pero pag ikaw na lang mag-isa, parang ang lungkot-lungkot mo na. Kasi meron tayong tinatago na tayo lang ang nakakaalam. Kapatid, issue po yun. Kailangan inaharap natin yan. Bakit? Satan is using these issues to stop us to come to God through prayer. That's why our giants in our lives is always defeat us. Sino yung parang pakiramdam mo na nanalangin ka naman, pero bakit talo ako palagi? Bakit natatapos na lang yung araw, walang nangyayari sa buhay ko? Kung babasahin po natin yung Luke 11, verse 1 to 11, dito tayo, ito yung tinuro sa atin ng Lord, paano ba manalangin? At ano ba ang tamang panalangin? Luke 11, verse 1 to 11. Luke 11. Yan, sabay na lang po ako. Sabi dito, ayan. Sabi dito sa verse 1, once Jesus was in a certain place praying, as he finished, one of the disciples came to him and said, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Verse 2, Jesus said, this is how you should pray. Father, your name be kept holy. May your kingdom come soon. Give us each day the food we need, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And don't let us yield to temptation. Verse 5, then teaching them more about prayer, he used this story. Suppose when he went to a friend's house at midnight, wanting to borrow 3 loaves of bread, you say to him, a friend of mine has just arrived for a visit, and I have nothing for him to eat. Verse 7, and suppose he calls out from his bedroom, don't bother me, the door is locked for the night, and my family and I are all in bed. I can't help you. Verse 8, I tell you, this though he won't do it for friendship's sake, for he keep knocking long enough, he will get up and give whatever you need because of your shameless persistence. Verse 9, so I tell you, keep on asking and you will receive. What you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be opened to you. For everyone who asks, receive. Everyone who seeks, find. And to everyone who knocks, the door will be open. Verse 11, your Father, if your children ask for a fish, do you give them a snake instead? Or if they ask an egg, do you give a scorpion? Or of course not. So if you sinful people know how to give goods to your children, how much the more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him. Ibig sabihin, tinuruan tayo ng Panginoon, and even characters in the Bible as a different giants. Unang-una, si Moses, si Paraon, di ba? Kung mababasa natin sa Exodus chapter 5 hanggang chapter 12. Si David, meron siyang Goliath.
Di ba? Kung mababasa natin sa 1 Samuel chapter 17, si Joseph, yung wife ni Potiphar. Kung mababasa natin yung Genesis 39, si Peter, yung waves, nung sinabi ng Lord, sinabi niya, Lord, gusto ko maglakad dyan gusto kong lumapit sa'yo. Kung mababasa natin sa Matthew 6, si Daniel, yung opposition. Kung mababasa natin sa Daniel 7, at si Samson, di ba yung Palestine, kung mababasa rin natin sa Judge chapter 15 to chapter 16, lahat po sila may pinagdaanan. Kaya kapatid, sa giants na kinakaharap mo na yon, hindi ka nag-iisa. Now God given us weapon to defeat giants in our life. First weapon is prayer. Gaano tayo kadalas na nanalangin? Or, kasi ayaw natin manalangin kasi hindi ko alam ano yung papanalangin ko. Makasalanan ako, mananalangin ako. Pero sabi ng Lord, sa verse 2 and verse 4, God teach us how to pray. Tandaan po natin sa prayer, walang qualification. Unbeliever ka man hindi, Kristiyano ka man hindi, lahat po tayo may pagkakataon manalangin. Ang tanong, yung panalangin ba natin umaabot sa langit? Paano ba manalangin? Unang-una, adoration. Kung mababasa natin sa verse 2, di ba? Sabi, Lord, keep your name holy and confess. Ipanalangin mo sa Lord before kang humingi sa Panginoon, magpatawad ka muna ng iba. Kasi sinabi ng Lord, hindi lang pwedeng ikaw lang yung hihingi ng tawad pero hindi mo kayang magpatawad. And thanksgiving every day of your life, maliit man, malaki ang ginagawa ng Panginoon, magpasalamat tayo. And supplication, wag ka pong mahiya sa Panginoon na pinili mong sambahin. Huwag kang mahiya magsabi kung ano yung pangangailangan mo. Kung kailangan mo ng kagalingan, sabihin mo sa Panginoon. Kung kailangan mo ng financial, kung kailangan mo ng tulong niya, magsabi ka sa Panginoon. Kasi ang Panginoon nakikinig at alam niya yung kalagayan mo ngayon. And God remind us to keep asking. Wag kang titigil, humingi sa Panginoon hanggat hindi nangyayari. And keep on knocking, wag kang mapapagod. Keep on seeking, wag kang mapapagod. Hanapin yung presensya ng Panginoon every day. Bakit? Prayer is our first weapon to defeat Satan in our life. Mapapansin mo, kapag wala kang panalangin, ang bilis mong magalit. Tama? Kapag wala kang panalangin, kapit ka sa kapatalin. Tama? Bakit? Kasi nga yung mindset ng kaaway nakatingin sa realidad. Hindi tayo nakatingin sa behind the scene na ginagawa ng Panginoon. And because God knows our needs individually, but He wants us to practice it. Kapatid, yung pananalangin po ay pinapractice every day. Hindi pag may kailangan ka lang. Hindi pag okay ako, pag hindi ako okay. Or while we are in this world, habang nabubuhay tayo, yung prayer, yung wag mong aalisin sa buhay mo. Maliit man o malaki yung gagawin mo, wag mong aalisin yung panalangin. Bakit? The reason why God is telling us to keep on praying because He wants us to grow in the aspect of waiting. Kapatid, papapansin mo bakit delay pa rin yung mga prayer mo sa Lord? Check mo, baka tinetest lang Lord yung process, yung waiting natin, yung patience natin sa paghihintay. Yung pinag-pray na 5 years ago, Lord, bakit hindi pa rin nangyayari? Baka may problema pa rin tayo sa waiting. Kasi kung mapapansin natin, kung mababasa natin sa Bible, walang prayer ang Panginoon, walang mananalangin sa Panginoon na binigay agad. Maliban na lang sa patuloy na nagpapatuloy na kumakatok sa Panginoon. And through prayer, you can defeat giants who intimidate you. Kapatid, yung kaaway, yung giants, hindi kanya pinapatay. Alam niyo po, ini-intimidate niya yung utak mo. Sinasabi niya sa'yo na hindi totoo yung Panginoon kasi 5 years ka na nananalangin, wala pa rin yung prayer mo. Yung giant sa buhay natin, yung nagiging hadlang, kaya yung prayer natin, Lord, parang hindi kita maramdaman. And every time we pray, our minds will receive peace. Kapag after mo manalangin, makakaramdam ka ng kapahingahan ng isip. And every time we pray, our connection to God is more stronger. Mapapansin mo, kapag palagi ka nananalangin at sanay ka ng maghintay, kahit hindi pa dumarating, pero yung faith mo sa Lord mas tumatatag. Kasi kilala mo kung sino yung nilalapitan natin. And our faith to God is growing continuously. Every time na nagpe-pray ka, yung paglago natin sa Panginoon po ay continuous yan. The more kang nananalangin, the more nag-grow ang ating spiritually continuously. Kapatid, baka na-stuck na yung prayer natin.
Baka na-stuck na yung spiritual natin na ganito lang yung prayer natin kasi hindi naman ginagawa ng Lord. Our weapon to defeat Satan is prayer. Tanong natin, kamusta yung prayer life natin? Meron ka pa bang personal time sa Panginoon para manalangin? Because lagi ko ang sasabihin sa inyo, hindi natin control ang pagising natin, pero control natin yung pagtulog natin. Ako po everyday, na lagi kong panalangin sa Lord, lalo pag opening ako, Lord, gisingin niyo po ako ng maaga. Kasi hindi ko alam yung mangyayari kasi natutulog na po ako. 12, almost 12 kasi nga nagmo-monitor ako kay tatay. Everyday, sabi ko, Lord, gisingin mo ako ng 5. Lord, gisingin niyo po ako. Kasi bakit? Hanggat hindi mo pinapanalangin yung isang bagay, hindi ibibigay ng Panginoon. And remember this, every time you feel Satan is trying to distract you from your prayer, God already defeated Satan 2,000 years ago. That's the promise of God for us. Kung hindi natin nalalaman yun, basahin natin ang ating mga Bible. Ang Panginoon, tinalo na si Satan 2,000 years ago. Bakit ka pa nagpapatalo? Sa temporary lang. Punta ka dun sa eternal, huwag dun sa temporary. Kasi ang Lord, alam niya yung needs natin, alam niya yung pangangailangan natin. Ang kailangan lang natin, keep on asking. Wag na wag ka po titigil. Keep on knocking. Hanggat hindi ka sinasagot ng Panginoon sa panalangin mo, magpatuloy ka lang. Keep on seeking. Hanggat hindi mo nararanasan yung breakthrough ng Panginoon sa buhay mo, wag na wag kang titigil. May sasabihin po ko sa inyo, paano ka titigil sa pananalangin? Kapag nasa harap na tayo ng Panginoon, kapag sinagot na ng Panginoon yung mga panalangin, ay problema, marami tayong panalangin. E di patuloy mo yung panalangin mo, continuous mo yung panalangin mo. Bakit? Magkakaroon ka ng peace. Yung faith mo magiging stronger at yung grow natin sa Lord ay magiging continuously. Kaya right now, let's praise the Lord. Ano yung mga panalangin mo until now na parang pakiramdam mo, parang hindi gumagalaw ang Panginoon? Kapatid, gumagalaw na ang Panginoon. Kasi nakapokus lang tayo sa gusto natin, hindi sa gusto ng Panginoon. Right now, let's pray. Maybe some of us here, gusto natin ng prayer ng breakthrough sa pamilya natin. Financially, maybe some of us here, mayroon kang pinapanalangin, may sakit sa pamilya mo, physically. Maybe some of us here, prayer mo, personal mo. Kasi Lord, lagi ako nakakinig ng Word of God pero wala nang pagbabago. Ipag-pray mo yung sarili mo na Lord, di ako kayang baguhin ng mundong ito pero Lord, ikaw lang ang Diyos na kayang magpabago sa akin. Kaya right now, let's praise the Lord. Yes, Heavenly Father God, Lord, right now, Panginoon Lord God, we ask for your Holy Spirit, Panginoon Lord God. Lord, right now, Panginoon Lord God, salamat sa iyong salita. Salamat sa reminder na Lord, our first weapon to defeat Satan, to defeat giants in our life is prayer. Na Lord, turuan mo kami, Panginoon Lord God, manalangin, Panginoon Lord God. Right now, Father God, Lord, I declare, Panginoon Lord God, breakthrough sa bawat financial, Father God, lahat ng narito, Father God, maging sa company, Lord God. Lord, I pray, Panginoon Lord God, healing sa mga may karamdaman, Lord God, personally, Father God, Lord, emotionally, Panginoon Lord God, ikaw ang kumatabag po, Panginoon. Right now, Father God, maging sa company namin pinagtatrabuhan, Panginoon, patuloy na ikaw ang maitaas. Patuloy na ikaw ang madakila. Continue to bless this company, Lord God. Lord, lahat ng aspeto, Panginoon. Lord, sa maghapon na dadaan, Panginoon, samahan niyo po kami. Give us knowledge, give us wisdom, and give us protection, Father God. Na Lord, hindi namin makalimutan the reason why we are here. Because ikaw ang naglagay sa amin, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Panginoon. I declare peace, I declare joy, I declare blessing upon blessing, Father God. Lord, sa maghapon na daraan, we declare yung victory, Panginoon Lord God. Lord, sa iyong kapurihan, kadakilaan, sa iyong pinakamatas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be all the glory po.